Pagdating ng panahon ng mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at nang kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, ng kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghahayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3 Barangay FM Super Radio. Isang tunog para sa buong bayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Isang bansa, isang barangay. Barangay FM Nationwide. Barangay FM Nationwide. Barangay FM Super Radio. Atong oras mga kapuso, alas 6:01 na sa buntag. Standby sa ato mga balita, standby. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Ang takorong, wala pa yung suspension, no? Wala yung suspension sa klase o ang kidapawan. I think until May 15 ang Coronadal City po, ang mga school sa Coronadal City, until May 15 po ang kanilang suspension ng afternoon classes. And upon the investigation ng ating investigador, nakita natin na medyo na-admit na ito at may allegedly taga naman sa kanyang katawan. And yun nga. And immediately nagka-conduct ng follow-up investigation nating investigador sa family ng victim. May mga na-identify na active senior PNP officials na involved dito pero wala pang nare-recruit na active. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon. Hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. May paninindigan, matatag at maaasahan. Tapat sa balita, yan ang aming panata. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Laging naka-alerto. Serbisyong totoo sa puso ninyo sa radyo. Barangay FM Balita. Super Radio, Super Radio, Super Radio. Kapuso, ano yung mga uluhan sa atong Barangay FM Balita alas 6. Aktibidad para sa paghinapo sa school year karon ng Mayo 29 hangtod na 31 matud pa sa DepEd. Super Radio. 23 ka sports disciplines ang masaksihan sa Saraa 2024 ngaypay gayon na sa Jansan sugod karong adlang Lunes, Mayo 13. Super Radio.
16 ka graduate sa Jinsan mipasar sa April 2024 licensure examination for midwife. Sok Sarjan, dunay pinakataas sa kaso sa human rabies o individual nga may rabies. Human napakan og giro sigon kana sa DOH. Patayng lawas sa batanong mag-uuma sa Glan, Sarangani Province. Nakalutan sa pamilya nga nanan sa state of decomposition. Usa ka ginang sa General Santos City na kumpisahan og 27 ka sachet nga gituuhang shabu. Actress Maricel Soriano mitambong sa Senado kabahin sa PDEA leaks. Trillanes gibulgar ang matud pa kodita batok kang Pangulong Marcos sa PNP nang himakak sa maong aligasyon. Sobra 40 ka kaning empleyado sa RD Fishing Industry nagtapo kagahapon sa SP ar makuha ang ilang benepisyo. Mga konsihal na nawagan sa DPWH nga magbutang og road safety sign sa ilang mga proyekto sa Jensen tungod daghan na ang nadisgrasya. Balitang espesyal, oy mga nanay nga buntis, nga kusog manigarilyo ha. Dunay resulta din na ang pagpanigarilyo nga bata ha, violente daw. Base ka na sa pagtuon. Kahig ulo, violente. Kusog mangitag ka ng sumbagay. Kanang buntis daw nga manigarilyo. Mao na base sa pagtuon ng mga kapuso ha. May buntag adlaw nga Miyerkules, pitsa 8 na sa bulan sa Mayo tuig 2024. Yung tigbalita kapuso Erwin Cabajo. O kapuso John Wilson de la Cruz. Alas 6 na mga kapuso, ang inyong Barangay FM Super Radio on air na online pa. Follow na sa ato mga official social media accounts sa Facebook Barangay FM 102.3 Jinsan, sa YouTube at Barangay FM Jinsan, sa TikTok at Barangay FM Jinsan, sa Spotify Barangay FM Super Radio General Santos. O sa Kabagyo ang gimonitor karon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ng Pag-asa nga posible mosulod karong si Manaha sa Philippine Area of Responsibility o PAR nga makaepekto sa pipila ka lugar sa Mindanao. Matod pa kang weather specialist Ria Torres, bisan pa man nga nakasinati og pag-ulan ang Mindanao, ilabi na ang General Santos City, Sarangani Province ug South Cotabato. Dunay mga lugar gihapon sa nasod paday nakasinati og grabing kainit sa panahon tungod sa El Nino. Matod usab kang weather specialist Benison Estareha, may mga low pressure area o dunay low pressure area o LPA ang namugna sa east portion sa Mindanao nga posible mosulod karong adlaw Bernes, Mayo 10. Lao man ang mga pagulan sa Mindanao ning si Manaha tungod sa LPA nga nasa sulod usab sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Posible mosulod ang LPA sa Mindanao karong Sabado o adlaw Domingo, posible mamahimong low to moderate o may tsansa mamahimong weak tropical cyclone o bagyo. Barangay FM Balita. Alas 6 na mga kapuso. Morning na sa mga estudyante o sa mga maestra. Gipay balo karon sa Department of Education o DepEd Jensan nga ang tanang aktibidad para sa paghinapo sa school year o gitawag nga End of School Year EOSY. Ang magsugod gikan Mayo 29 hangtod na 31 2024 ilham sa tema nga Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Sigon sa DepEd Jensan nga base sa gipagawas nga Memorandum 23-2024, dapat tulok ka adlaw lang ipagyan ang tanang mga aktibidad sa tulungaan nga ipagyan sa indoor venues or well-ventilated areas tungod sa grabing kainit dala sa El Nino. May 29 to 31 lang ha. Kada mga graduation, unsa parang mga moving up nga na mga kapuso ha. Samtang matod pa ni Miss Ria Joy Haliki, PIO sa DepEd Region 12, bisan pa mga nakaduol na ang end of school year, dagan pa mga lugar sa Region 12 ang nagsuspende sa face-to-face classes sa hapon tungkol sa grabing kainit sa panahon dala sa El Nino.
Ang Tacorong wala pa suspension, no? Wala yung suspension sa klase o ang Kidapawan. I think until May 15 ang Coronadal City po, ang mga school sa Coronadal City, until May 15 po ang kanilang suspension ng afternoon classes nila. Tapos kahapon lang naka-receive kami sang executive order from our municipal mayor sa Tampakan na gi-extend niya ang iyahang suspension of afternoon classes po, no, until May 30. Ang tipik sa pamahayag ni Ms. Ria Haliki, Public Information Office sa DepEd Region 12. Super Radio. So sa iyo pa lang sa buntag, ilahan ng practice nila para sa ilang graduation karong May 29 to 30. Ayan, okay, buntag na dapat buntag naman ang klase sa uban, di ba? Dapat unya kay end of the year na dapat tulok adlaw lang daw. May 29 to 31 kay tibuok June. Bakasyon. Bitaw. Wow. Bakasyon yun kanang tudo-tudo. Mag-start na bang ulan na Kapuso Erwin? June ug July. July, no? La Nina po na. Ay ka. Nako. Alas 6, Jace mga Kapuso, sa lain pang balita. Oy, sraan na ha. Ayan. Magsugod na karong adlang Biyernes. Lunes. Lunes. Adlang Lunes, Mayo 13, hangtod na kini sa Pizza 17 adlang Biyernes. Ang Soc Sargent Regional Athletic Association o SRA-AMIT kundiin mag-abot ang mga atleta gikan sa tibok rehiyon 12 dinhi sa General Santos City. Nasa 23 ka sports disciplines ang masaksihan nga dulaon sa nagadaiyang lugar sa syudad isip host city. Sama sa City Sports Complex, sa mga malls, MSU Jensen, Holy Trinity, Barangay Bula Gym, NDDU, Lagaw Gym, Dajangas North, City Basketball Court, Camp Fermin Lira. Masaksiyan ang mga dula sa mga sama sa athletics, arnis, archery, baseball, basketball, billiards, boxing, chess, dance sports, football, futsal, gymnastics, lawn tennis, pinkat silat, softball, swimming, taekwondo, table tennis, volleyball, wrestling, wushu, sipak takraw o para games o dula para sa mga atletang person with disability. At itong nag-college ka, asa man ka ani? Chess ko. Chess ka. Ako sipak takraw. Anong kusog kay ko mo sipak? Wa ka nag-wushu? Ha? Wushu? Taekwondo lang. Sipak takraw, kanang sipak takraw, taekwondo, kanang mga sipa-sipa. Mga kanang related na sila. Yan, mga ingana, pingkat sila. Ako mga ingana, chess ba akong ginadula chess lang yung mga kanang mind games. Mind games. Gawa rin mo, Chess, dama. Ayan, Sai dama. Saitama. Uy, kadali lang, Naibalita si Kapuso Jerwin Paglinawan, karnaper nakigpinusilay sa mga pulis, usa ang patay, duha ang sikop. Kapuso Jerwin sa iyong balita, paso! Guy FM Balita. Usa ang patay samtang duha ang nasikop sa engkwentro tali sa kapulisan og sa gikaingong mga karnaper sa Barangay Subin, President Quirino, Sultan Kudarat kaghapon nga dawa. Matud pa sa Public Information Office sa Police Regional Office 12, nasuta sa investigasyon nga sakay sa motorsiklo ang biktima sa diyang miabot sa iyang direksyon ang tulo ka mga lalaki nga sakay usab sa Kawasaki Badya o gitiunan og wala matinong karlibre sa armas ang biktima. Hinungdan nga iyang gibiyaan ang motorsiklo og midagan palayo. Ang hinusang puwersa sa President Quirino Municipal Police Station kauban ang Sultan Kudarat Provincial Investigation Unit og Lambayong Municipal Police Station daling meresponde og mihimo og hot pursuit operation. Samtang ang giingong gigukod nga mga suspect usa niini ang mibunot matod pa og armas o misuway og pusil sa migukod nga mga pulis. Hinungdan nga mibaos kini o miresulta sa pag-neutralize ni alias Ari o pagkasikop ni alias Lukman og Uman. Nakuha gikan sa mga suspect ang usa ka .45 caliber pistol, usa ka 12 gauge shotgun og laing humid pistol ingon man ang motorsiklo nga gisakyan sa suspect. Gidayig ni Police Brigadier General Percival Agustus Placer, Regional Director sa Police Regional Office 12 sa Paspas ug tukma nga panahon nga pagresponde sa kapulisan kalabot sa mga insidente sa krimen. Sumala pa niya gipakita sa kapulisan sa Police Regional Office 12 ang proactive action aron masiguro ang kaluwasan sa katawan ug ang seguridad sa matag usa. Ako si Jarwin Paglinawan para sa Barangay FM Super Radio. Dapat totoo. Super Radio. Alas 6:13 na. Congrats sa ato ang mga kapulisan.
Samtang mga kapuso, doon ay 16 ka graduate ha sa Jinsan ha. Ang may pasar sa 2024 April licensure examination for midwives. Yan ha. Gagara pong litso na niya mga tumba. Taga na mga litso na niya ang ipang tumba o niya ipatindog usab. Naiuban nga din ang tamang litso noy magkuha na lang ta. Mag buffet. Buffet. Gipagawas na sa Professional Regulation Commission PRC ang resulta sa bagoy lamang April 2024 licensure examination for midwives. Kundiin 2,975 examinees ang nag-exam, ana sa 1,698 o 57% ang nipasar. Segon sa PRC, si Juda Paulo Espero, graduate student sa Camarines Sur Polytechnic College Nabua, ang nakakuha og pinakataas ng score nga 91.70% para sa April 2024 midwives licensure examination. Samtang na sa General Santos City, 16 usab ha. Deres Jinsan, 16 ka graduate ang malampos ang may pasar sa midwives licensure examination, 7 ka graduate ang may pasar gikan sa MMG School of Paramedics and Allied Graduates ang may pasar gikan sa maong eskwelahan. Samtang upat nagikan sa Brokenshire College Soksargen o Golden State College o kusa nagikan sa General Santos Doctors Medical School Foundation. Congratulations! Mga na sila mga future magpaanak sa mga bata, sa mga inahan. Midwives. Kinahanglan kini sa mga midwives sa mga barangay. Okay, kanang hinanali na, kanang di na jud maabot sa ospital o mga clinic. Mao man Sa una, sila. no? Mao na silang panawagon. Ano mananabang sa una sa mga komunidad sa una? Mao ni kinahanglan. Ang uban diha ka po sa Erwin, no? Mananabang. Nya, usay makalimot og kanang register sa ilahang mga tagani. Nya malimtan. Ilang napanak, nalimtan na lang ba? Wala na pa-register sa local civil registry nila. May na lang gani kay dunay late registration. May na lang kay na late registration. Giana ka unsa man ka? Doktor o mananabang? Mananabang ka. Di mo man nauso sa una? Sa una sa bukid-bukid. Di sa una uso na na. Uso na sa una. Kanang nakasyudad. Nya ka namin Miss Bukid. Di ay. Sa ako gani nga mama, imbis nga December 25 ko anak, ingon sa ayaw lang sa gawas dong kay mamista kuan bata, mamasko pata. Anong 26 ko gawas. 26 Nag-celebrate sa imong mama tong 24 o 25. 24 ana o nya agabati na siya. Ayaw sa gawas. Pag 25 ko kay pahulay siya. Ogma na ko ni gawas. Yan na diyan. At least, di ba, ang handa na agyapon. Pero hospital ko. Sa mga dunahan. Hoy! Oo. Oy, sa live balita ha, misaka na sa 12 ka pasyente ang nagkasakit og human rabies o mga individual nga nagkasakit og rabies humana pa ka og iro nga nagdala og makamatay nga rabies o zoonotic disease. Sigon sa Philippine Interagency Committee on Zoonosis PhilZZS, ilawom sa Department of Agriculture nga ang zoonotic diseases o infeksyon ang posibleng mapasa sa hayop nga may sakit ngadto sa tao. Samtang sa datos nga gipagawa sa Department of Health, misaka na sa 89 ang natala nilang individual nga nakasinati og human rabies o virus gikan sa paak sa iro gikan Enero 1 hangtod kana sa Marso 16 ug kasagaran niini ang namatay. Samtang mikaduha sa human rabies case ang Calabarzon o ang Bicol region nga may dunay 11 ka kaso sa human rabies. Kanang makita na ko na sa YouTube kanang mga anak nga naigo sa rabies ang pasyente. Oo. Madlok og tubig. Halos di mo inom og tubig. Hantod na nisaka na day ang virus dito sa utok. Mura na po siya kanang mura siya irong buang. Irong buang. Yan. Nang mo kalitrag ka ng kasuko. Magbula-bula ang bakba. Yan na. Grabe na nga rabies ha mga kapuso. Kung mapakan mo ga iro adto dayon sa hospital magpa-inject dayon ha. Ay kumpiyansa. Ayaw jud kumpiyansa sa rabies kay. Pero virus na ha mga kapuso. Sigara na nakapuso Erwin, mapakan na kag rabies katong nakapak sa imo ha. Di mapaka kag iro. Pakan kag iro. Pakan kag iro.
Tapos Nairabis. Wala pa. Para naman ano mo ba? Ikulong sa nimo siya 3 days. Kung iro mamatay daw within 7 days. 7 days o 3 days. Mga ingana. Pinakadugay 7 ka. Nya dili nimo siya hilabtan tong iro. Di mo bunalan o ana. Mamatay na siya giya. Obserbahan na siya. Kung mamatay na siya, nadyo'y rabis. Pero kung mapaakan ka mga kapuso, ay nahulata tong 7 days nga. Diretso na to. Diretso na adto nagdoktor. Ana kay dunay kanang i-inject sa imuha na. Panigurado na lang no. Panigurado na lang jud ay pag-obserba ng Samtang mga kapuso, alas 6:19 na sa morning. Ana sa state of decomposition ang lawas sa usa ka 24 anyos nga magoma. Human kini gipatay o gilubong sa bukid nga bahin sa Baglan, Barangay Kungan, sakop sa munisipyo sa Glan, Sarangani Province ning nakalabing adlaw. Matod pa sa pamilya sa biktima nga si alias Ruben, tulo ka adlaw kining nawala o missing sa ilang lugar niadtong Martes, Mayo 6, napalgan kini nga nana sa state of decomposition ang lawas nini. Segundo kang Police Lieutenant Colonel Jovinson Bayuna, galusan na silang investigasyon kung may gisundan na sila nga anggulo sa mga krimen aron matagag hustisya ang brutal nga pagpatay sa batanong mag-uuma. And upon the investigation ng ating investigador, nakita natin na medyo naagnas na ito at may allegedly taga ng sa kanyang katawan and yun nga. And immediately nagka-conduct ng follow-up investigation ating investigador sa family ng victim. And yung lumalabas is yung may mga kaaway ito dati. Yung person of interest natin yan na hindi po muna natin na tabihin para at least makakonduct tayo ng maganda nga follow-up operation at saka investigate sa possible na suspect. Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Jovinson Bayuna, hepe sa Glan PNP. Super Radio Barangay FM Balita. Sa lain pang balita mga kapuso, sikop sa otoridad ang usa ka 49 anyos nga ginang nga gilang street level individual human nga nakumpiska sa iya ang 27 daghano kasya siya nga gituwang siya buhaton sa bypass operation sa Jensen PNP sa Letanville Phase 1 Block 15 Barangay Sinuan. Sigon kang Police Colonel Nicomedes Olivar Jr., City PNP Director sa General Santos City Police Office, nadakpan ng sospek nga si alias Ada kagahapon bandang alas 2:30 sa buntag sa bypass operation sa mga personal sa GSPO City Police Drug Enforcement Unit, Police Station 2, City Intelligence Unit o City Mobile Force Company sa GSCPO. Gawa sa 27 ka pirasong plastic sachet nga gituwang shabu na recover sa dinakpan ang 1,000 pesos bill nga gigamit sa bypass operation. Nagatubang ang ginang kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Super Radio Barangay FM Balita. Alas 6:22 na mga kapuso, 6:22 na. Naglagiting ng kainit sa adlaw. Pero lami pa ron ang init ha. Lami ang init ron kanang alas 6 pa lang. Kay vitamin pa man daw na siya. Pero kung alas 10 na, wala na. Di na pwede. 6:22 na mga kapuso. Mitambong ang aktres nga si Maricel Soriano sa ikaduhang pagdungog sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kundi chairman si Senator Ronald Bato de la Rosa kagahapon adlaw Martes, Mayo City kabahin sa matud pa PDEA leaks. Ang aktres ang apil matod pa sa dokumento sa PDEA nga matod pa drug user sa Pilipinas ug napil matod pa sa PDEA file si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. base kini sa gibulgar ni former PDEA Intelligence Officer Jonathan Morales nga siya mismo ang may pirma sa dokumento. Sa unang Senate hearing gihagit pa ni Morales si kanhing Pangulong Rodrigo Duterte nga suportahan ang iyang dokumento ug pamahayag. Apan matod pa ni De La Rosa, wasay plano nga ipatawag si kanhing Pangulong Duterte o mismo si Pangulong Ferdinand Marcos sa PDEA leaks. Sabay usab ni aktres Maricel Soriano, dako ang iyang kaibulong nganong naapil man ang iyang pangalan sa maong dokumento sa PDEA. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon. Hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Pasensya na po kung
nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Ang tipik sa pamahayag ni Actress Maricel Soriano. Sa balita ni Kapuso June Pandamon, noy, tulo ka balay ha, ug daw kapin milyon kakandidad sa kabtangan mga Kapuso, Mamotoy Damios. Matod pa sa report ni Kapuso June Pandamon. Kapuso June, pasok! Tapos Erwin, Kapuso, so tulo ka mga panimalay ang ginamoy sa makusog na kalayo kagahapong adlaw pasado alas 10 ang takna sa Kabuntagon sa ang kering panimalay ang nahimutan diri mismo sa Maya sa Puto Street sa Barangay Dadyangas sa West. Matod pa sa Dadyangas East, matod pa sa kering tagiya karon sa panimalay nga nakaron diri sa akong tapad. Kagahapong adlaw wala sa dinhi siyang panimalay o ang ihala mga anak ang bibilin din mismo sulod silang panimalay o gani ang maswerte ang bata kuman nga nakagawas bitan sa panimalay kapuso Erwin kapuson kaya tungod ang tininga bata ang bibilin sa panimalay nga kaning adunay kapansanan kasama sa kaning blind nga bata nga dili siya maka kita apan swerte nga natabang kini og nakapagawas o dayon nga niabot ang mga bumbiro og aron na mapalong ang kining makusog nga kalayo nga di kadamay ani nga balay sa usa ka individual nga naa diri sa may sa Putik. Pero si Sir Justin ang kining panghitabo kaghapon wala sa diri mismo Kapuso Erwin Kapuso Son tungod kay doon kini sa Bilakaw o gagani pag-abot lang niya sa iyang panimalay ang kining dako kayo ang Damios ana sa iyang bana-bana katungkol ko lang adto sa 500,000 ang ihalang kaugalingong panimalay ang nangasunog diri mismo sa ihang kining gipanagyan panimalay samtang ang Bureau of Fire ang padayon pang naghimo og lalom nga investigasyon nahitungod ani nga maong sunog ug gani tawagan nila nga sa publiko na mahimo magbinantayon aron mahilikay sa maong hisusamang panghitabo. Ato pa ning atangan unya Kapuso Erwin Kapuso Son kung unsabay gihimong aksyon unsabay tabang sa lukang nga panggamanan labi na sa kaning naapektuhan sa sunog kagahapon diri mismo sa sentrong bahin sa atong Dakbayan. John. Sa usa na isa ka compound lang or tulo ka buok nga balay gyud siya nga sunog sa lain-lain nga no silingan. Isa siya ka compound siya pero bigkit lang ang kiring balay. Okay. O gani matod pa nga nadamay lang gyud ang kiring isa nga kaning dako nga panimalay nga under of construction siya karon padayon pa ning construct ang balay pero wala pa hinahuman pero na kuan kagahapon adlaw na damay aning makusog nga kalayo. So ito ang atangan. Wala po inangol no. Wala na yan. Wala yan angol swerte nga nakagawas tanan ang mga tao diri sa garing nga nasunugan. Okay, John. So atangan kung unsa may mga itadangat nga hinabang bisan sa tong luka nga panggamanan labi na nga sa mga naapektuhan aning maong sunog. Kini nga Kapuso sa radyo proud to be Kapuso. John Pandamon dapat totoo. Super Radio. Salamat diya Kapuso June. Oras na to alas 6:27 sa buntag mga Kapuso. Sa laing mabalita, hugot nga gipanghimakak sa Philippine National Police kon PNP ang aligasyon ni kaning Senador Antonio Trillanes IV nga may retirado o aktibong high-ranking official sa PNP nga gikumbinse aron palagputon sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May mga na-identify na active senior PNP officials na involved dito pero wala pang nare-recruit na active AFP. Pero na-identify na yung mga retired and former cabinet or senior officials ni Duterte na nagre-recruit sa mga active AFP members pero since last year wala pa silang nare-recruit. Ang tipik sa mahayag ni kaning Senador Antonio Trillanes IV.
Apan matod pa sa ni PNP spokesperson na Police Colonel Jean Pajardo, wala sila'y nadawat ng impormasyon nga may aktibong opisyal sa PNP ang nalambigit sa destabilisasyon or destaplata batok sa gobyerno. Mihangyo si Colonel Pajardo nga dili na iapil ang PNP sa mong issue. Atol sa press conference kagahapon, gipangutana siya sa mga media kinsa ang nasa likod sa planong kuodita. Iyahang nga gitudlo ang kampo ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte. Itawag usab ni Attorney Harry Roque ang kanhing presidential spokesperson ni Duterte nga nag-hallucinations lamang o hangover sa gihimo niyang kuodita sa iyahang panahon. Kining si Trillanes. Super Radio Barangay FM Balita. Oras alas 6:29 na sa morning. Nagtapo kaghapon sa buntag at tubangan sa sangguniang panglungsod ang sobra 40 ka kanhing trabahante sa RD Fishing Industry. Ari pasibaw ang nadilatar nilang mga benepisyo nga nadesisyonan na sa National Labor Relations Commission niadtong 2023. Nagkikita usab ang grupo kang City Councilor Jen Rivera aron padangat niini ang ilang mulo ngadto mismo sa Rivera family nga mo'y na nag-iya sa RD Fishing Company. Anapa sa 2 ka bulan nga bayad na dilatar matud pa o hatag sa mga trabahante nga nawadag trabaho nito nakalabayng katuigan. Mipasalig hinuon si City Councilor Jen Rivera nga ipaabot ang maong mulo sa opisina mismo sa RD Company. Super Radio Barangay FM Balita. Wala ginano, di gyud. Hatag og kanang mga benepisyo sa ilahang mga trabahante. Gina. Kasuhan gyud, no? Sa live ang balita, nanawagan karon ang mga konsihal sa syudad ngadto sa DPWH nga magbutang og road safety signs sa ilahang mga proyekto tungod daghan ang mga nadisgrasya. Sa kasamtangan na padayon ang road widening sa DPWH at General Santos City apan tungod sa kakulang sa road safety signs daghan ang nadisgrasya. Sigon kang SP Committee on Infrastructure Chairperson Bobby Pacquiao, makapila ka higayon na matud pa siyang nanawagan sa DPWH nga butangan og reflective safety signs ang ilang mga proyekto. Giehemplo sa konsihal ang road widening sa National Highway duol sa Sarangani Medical Hospital nga dili makita ang signage og matud pa dunay usa ka kotse ang may patong na sa bato kay wala niini nakitaan. Super Radio. Atong oras mga kapuso, alas 6:30 na sa buntag. That time check was brought to you by Cebuana Lumelier, Cebuana Pera Central, So Money Ways. Og sa atong pagbalik, nganong kanunay dukaon sa buntag ang tao bisan nakatulog na nis gabi. Nakatulog na gani, dukaon pa just morning. Oy, ngano mana. Mo na itong iskutan niya sa atong pagbalik mga kapuso ha. Samtang ang mga buntis nga kusog manigarilyo, ang resulta daw ana, bayulinti ang bata inigdako base na sa pagtuon. Kusog manumbag. At kalit lang ka kanang sumbagon. Mao na mga pagtuon ha nga kanang mga buntis nga babae nga kusog manigarilyo. Bayolente daw ang bata inigdako daw ana ha. Mao na atong balita espesyal nya taon-taon mga kapuso. Standby. Super Radio. Kasmooth sa hair, pero itchy na sad. Kahumot sa hair, pero itchy na sad. Kabouncy sa hair, pero itchy na sad. Tiis ganda sa it, katiis ganda yarn. Girl, basta hindi na makaya sa beauty shampoo, Stop the katiis ganda with Head & Shoulders every day. With regular use, get up to 100% dandruff-free beautiful hair with no visible flakes. Kagwapa sa hair, gadijud matiis sa uban. Pagsulay na karon sa Head & Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head & Shoulders. Ako si Jay Failanga, 38 years old. Usa ka makeup artist diri sa Cebu City. Believe ang akong isuon sa akong pagkabot sa akong pagka-makeup artist. Wa ba siya masayod, mas believe ko niya sa pag-amping niya sa iyang panglawas. Mauna kung ga-MSG capsule siya. MSG capsule sa pudang na akong gigamit. Kauban sa saktong pagkaon ng ehersisyo. I feel inspired to work every day. Makita na ninyo sa beautiful faces sa akong mga client. Life is beautiful with MX3. Diri ko believe.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. iyong mata ay mahalin. Tayo na sa Executive Optical. Executive Optical. Ang practical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust, para sa mga kalalakihan, di umaatras sa bawat laban. Spirit, Batang San Miguel. Igawas. Mag-istorya. Mirit na, ipagawas na. Paminaw, munti ka. Mirit na, igawas ang storya. Pag San Miguel sa ta. Mirit na, igawas na. Ang San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml 40 SR pera. Ang Grande 105 SR pera. Palit na. Drink responsibly. Barangay FM Super Radio. KCC 30 million Rumble number. Duwa ka tsansa nga makadaog. Una, 3 million ang madaugan sa Rumble number kada bulan. Ikaduha, 3,500 winners ang makadaog. Shopping rewards kada semana. Kung wala pa kay KCC card, magpamiyembro na sa dakong tsansa nga makadaog. KCC 30 million Rumble number. KCC Department Store, more choices. KCC Supermarket, pinakabarato. Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mart Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Generika Drugstore. What about Mart Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra? Generika Drugstore. Paano ang Mart Choco Mix 9-in-1 plus 1? Generika Drugstore. Tamang iyong narinig. Over 700 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mart Cafe 5-in-1 plus 1. Mart Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. At Mart Choco 9-in-1 plus 1. Kaya mga kasangga, bili na! Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa. Kasama ang Generica Drugstore. Barangay FM Super Radio. Super Radio. 6:35 na, alas 6:35 na mga kapuso. Kung sabay lami imnons buntaga, gatas, orange juice o kape? Ini tubig. Tubig? Ini tubig? Oo, ini tubig. Wala na ganahan ako. Life is so more. Init nga kape. Ayan ha. Init nga kape, pwede po. Oh, yan. Init nga kape. Nya. Pampagana. Pwede ba init nga orange juice? Pwede na. Pero lamig yun na ka ng, bisa ka ng maligam-gam ng tubig. Yung mo. Akong lula sa una, kusog man mo inog tuba. Sa'yo pala sa buntag, tuba na. Tuba na. Nya. Ayos ah. Oo, nya. Butangan niya ka ng, ang isa ka baso, butangan niya kape. Para init daw ang tuba niya nga naay kape. Ayos ah. So sa una pa lang ha, ang akong lola usa na sa kakimist. Kaysa kahilig man sa musagol-sagol. Sagol-sagol. Kimist na, oh. May kayo po nilain yung tiya, no? Di man kay kusog man na siya sa morning pa lang na. Nya gusto sa tuba nga init. Naka-discover siya nga pwede day ang kape. Kape butang sa tuba. Nya butang init tubig. Nya gitilawan ako, wa man siya experte jong what joy lami joy. Pero lami na siya ha. Lami ang tuba. Pero butangan ni mo kape mo lain naman ino. Pait-pait naman. Pait-pait ay namay asukal. Sagol na to tanan mga tungog at ako lolo, ang iharag yung ginainom, gatas o kining sosyal. Kape. Wag na ginainom niya. Pila na edad niya karon? 95. 95 na. Wow, 5 na lang ka tuig. Uy, pwede na sa makadawat og 10,000. 95. Giprocess na to niya. Giprocess na. 95. Pwede na ha. Yan. Oy, morning day sa atong mga lolo-lola. Oo. May mga rason sumala pa ni ang mga doktor nganong dukaon ang usa ka tawo sa buntag bisan pa man ko nakatulog nagmaayo sa gabi. Ingon pa ni Cat Steven, morning has broken. Ayan
Ang tawag daw ani kanang dukaong kas buntag, hypersomnia. Hypersomnia? Di ba insomnia ka kadi ka katulog. Kani daw hypersomnia. Usa ka kondisyon kung asa masinatian sa tao ang tumang kadukaon sa usa ka tao sa buntag. Bisan pa mag nakatulog sa gabi. Hypersomnia na ha. Bisan kung taas ang hinanok ang tulog apan dukaon gihapon, mahimo kining primary condition o mahimo usab nga duna kay sakit. Sama sa sleep apnea, Parkinson disease, kidney failure, chronic fatigue syndrome. Yan ha. Ang mga tao nga dunay susamang sakit ang may lisdan sa paglihok sa buntag tungod kanunay gibati ang kakapoy, lisod sa pag-concentrate ug ubos ang energy. Ang simptoma sa hypersomnia, ilang kuban sa ubos nga energy, kanang low energy siya. Irritable. Kanang sig kasuko. Ay sig kasuko diha. Nakulbaan. Kay hapit na po ang 15 o 30. Bayad na po. Mana palpitate ka po, sir? Way gana mo kaon. Kani way gana mo kaon. Hinay nga magunahuna mo istorya lisod kanang kuan baga kung pa istorya ho nimo sa galuding pa. Galuding pa yang hunahuna. Ultimo pangalan sa iyang iro. Unsa gito pangalan sa kong iro? Kalimot ko. Kanunay kapoy ug walay pahuway kini ang hinungdan sa tawo nga dukaon sa buntag ha. Aron ma-diagnose ang hypersomnia, gipahimo sa doktor ang pasyente og sleep diary aron i-record ang oras sa pagtulog ug pagmata. Mogamit to sa sleepiness scale o sleep latency test. Nadadengan ya. Aron masayaran kung grabe na ang kondisyon. May mausab nga magpaigan og test sa sleep center aron ma-monitor ang brain activity. Napatay sleep center dis Jinsan. Wala sa Davao lang siguro. Para lamig imong tulog. Dito na nakatulog. Inihigda ni mo alas 7 pa lang natulog na ka. Kanang murag hotel ko siya niya. Tulog lang ka dito. Lahi po ka. Managlahi ang pagtambal sa hypersomnia. Depende sa hinungdan ini adunay tambal nga stimulant na ihatag sa doktor sa pipila ka tawo nga manakasinatin ini. Mayong danong ang lifestyle change. So, likayan ang sobrang kape, sigarilyo, elimnon. Kung may problema sa pagtulog, tanaw sa doktor aron matagan og igong treatment. Pero na yung kape nga kuan jud kanang makaayo pod sa lawas. Yan ay pod ta sukal. Kapuso, aron malikayan ang mga balatian, mag-exercise. Exercise jud ka kapusoson, singot-singot jud ka. Singot jud. Sundo ng healthy lifestyle, piliyon ang pagkaon nga puno sa bitamina og mineral. Bitaw ka po, Sir Win, kanang magkape ko, wag gyud na butag asukal. Kana. Ano lagi, pure kape lang gyud siya. Pure kape lang jud ka. Kanang native, kanang native. Kami po na native. Purple corn. Pero ang problema na native, kay napay mabilin nga katong mga butil-butil niya dito. Speaking of kape, mga kapuso nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Ayun! Try mo na ha! Hindi lang ito kaping-kape sa lasa pero puro at natural pa. Wow. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakaiintriga, di ba, Son? Hindi pa huli ang lahat. Oras na to para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, ginseng, loya, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanila, bayabas at rosehip. Siksik ito sa vitamina, mineral, protein at fiber na dudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan ito at gluten-free pa. Ano pang hinintay mo? Switch ka na sa EXL Mix 17-in-1, EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Naging parte na sa aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika. 6:42 na mga kapuso. Freddy Aguilar. Ang
sangay ni Freddie Mercury. Ay. Oh, kata. 1, 2, 3, 4. Sigarilyong di maubos, alak na nakakalunod, mga bisyong nakakahilo. Ano ang mangyayari sa'yo? Oh, yes! Sigarilyong di maubos. Taas ang kamay. Nakataas na ba ang lahat? Taas na ba? Oh, this is hold up. Yeah. Hold up. Ano ang nangyayari sa'yo? Ano? Mabuti pa'y mag-isip ka. Huwag kang tira ng tira. Imulat mo ang iyong mata. Habang may panahon ka pa. May nagtingog din, no? Sa morning din, no? Ano mo, matagi mo alarm clock? Nga nang man ta nagboxer, may nagtingog din. Ayan, Mamahimong bayulente ang bata inigdako kung manigarilyo ang inahan. O kamo mga buntis ha, di mo manigarilyo ha. Yun. Ayaw yun. Ayaw ha. Samtang gimabdos ninyo yung bata ha. Migawa sa pagtuon karon ha. Bagong research mga kapuso ha. Nakahimo og sa laot sa katilingban kasagaran ha. Kasagaran nga maghimo ka ng krimen sa katilingban. Mga bata o gianak nga nanigarilyo matud pa ang ginikanan. Samtang napani sa sabakan. Kaniging soy-soy lagi usahay lagi ba? Pero bisag wala na nagarilyo ang ginikanan ang mama pero ang papa nagaduol gyapon nito sa mao na pod na siya sikan na kuan sa smoker. Sa duha ka pagtuon, duha jud pagtuon na duha ka study. Gihimo sa Canada ug sa Netherlands. Migawas nga nahimong bayolente ang bata inigdako kung nanigarilyo ang inahan samtang buntis kini. O kasagaran po sa gituon nila, kasagaran sa mga krimen o kanang mga naakaron sa mga nakahimo kanang mga salaod. Pangutan ang nanay ba nimo nanigarilyo samtang gibuntis ka? Kasagaran ang tubag, yes. Yung mga kapuso. Mo niya ang pagtuon ha sa Canada ug sa Netherlands. Doon na matupay dakong epekto ang nicotine sa sigarilyo sa utok sa bata. Mo kini ang maka-trigger nga agresibo ug violente kini inigdako. Sa high school pa lang, elementary pa lang, kusog kay manumbag o kusog kay ngitag away Gumika kay pulos violente na lamang ginahimo sa bata. Dili na ganahan o kagi na pasagda na lamang sa nikanan ang pag-eskwela ni ini. Samot. Hinunda nga muadto sila sa laing outlet. Kung sabihin laing outlet nila, ang kanilang pagsulod sa illegal nga droga o kamuhimong mga kriminal nga aktibidad aron makakuha atensyon sa ginikanan o membro sa pamilya. Rebelde ba no? Na diya rebelde. Okay. Para makuan jud kanang isog jud siya. Para kung ginasuta karon mga kapuso ha sa duha ka pagtuon nga kasagaran sa mga agresibo, mga violenteng mga tao nga na-involve sa krimen, mga nanay ay nanigarilyo di ay. O ka ang tatay, o ka dunay membros pamilya nga kusog manigarilyo. Maona di ha. Kung buntis ka, likay sa ka. Bakasyon sa kag Boracay. Na diha. Bakasyon sa Boracay. Ay, kuha pa sa Boracay dito. Kusog pa manigarilyo mga tao dito. Yan Sa atong buluan ng pulong ni adlaw Mayo 8, nindot yo kanang adto sa kanang bukid, kung buntis ka kanang kuan ka dito kanang simhot kag preskong hangin. Bitaw. Yan tanawa ang mga bata nga mangingana, mga bright kayo. Kaysa pamilya nga dunay mga kusog manigarilyo. Atong buluan ng pulong ning adlaw mabasa na to sa Salmo chapter 62 verse 8 nga nagaingon. Salig kamo sa Dios sa tanang panahon. O katawhan, isugid kaniya ang tanan ninyong kalisdanan kay siya ang atong dalangpanan. Wa gilain. Kana na kay mga dagko nga problema iampo ra gud na. Problema sa pamilya, problema sa uya, problema sa utang, problema tanan utang, tanang problema.
i-ampor guna. Correct. Mabasa na sa Salmo chapter 62. Ayaw suluha. Ayaw suluha. Ug ayaw po i-post sa Facebook. Ayaw pag rad sa Facebook kay dili na siya outlet para ipagawa sa mo mga problema. Dito. Mukasuko. Adto ka sa kwarto nimo, pwede ka muhilak dito, pangamuyo sa Ginoo. So no, mag-adto ka bukid, syagit ka dito kalit. Nya makadungog po ng kuan dito. Naunsa ka? Kita ka ganang mga lugar ba? Kwarto na lang. Mabasa na sa Salmo chapter 62 verse 8, salig kamo sa Dios sa tanang panahon o katawhan, isugid kani ang tanan yung kalisdanan kay siya ang atong dalang pana. Mao kini nga atong buluan ng pulong ning adlaw, dalaygon ng Dios sa kahangturan. Amen. May paninindigan, matatag at maaasahan. Tapat sa balita, yan ang aming panata. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Laging naka-alerto. Serbisyong totoo, kapuso ninyo sa radyo. Barangay FM. Balita. Super Radio. Alas 6:49 na sa makausapaan niya mong mga headlines. Aktibidad para sa paghinapo sa school year ha. Mayo 29 hantod Mayo 31 lang. Matol pa sa DepEd. Super Radio. 23 ka sports discipline na ang masaksihan sa SRAA 2024 ngay paygayon sa Jensan. Sugod karong adlang Lunes, Mayo 13. Super Radio. 16 ka graduate sa Jensan may pasar sa April 2024 licensure examination for midwife. Super Radio. Sa laing pamalita, Soc Sergeant pinakataas sa kaso sa human rabies o individual nga may rabies sa human na napakan sa iro. Super Radio. Tatang lawa sa batanong mag-uuma sa Glan, Sarangani Province nga tulo ka adlaw nawala o inakitaan nga nana sa state of decomposition dito sa Glan. Super Radio. Usa ka ginang sa General Santos City na kumpiskahan o 27 ka sa shay nga gituwang shabu. Super Radio. Actress Maricel Soriano mitambong sa Senado kabahin sa Pedia Leaks. Super Radio. Trelianes ni Bulgar ang matod pa kodeta batok ang Pangulong Marcos. PNP nang himakak sa maong aligasyon. Super Radio. Sobra 40 ka kaning empleyado sa RD Fishing Industry nagtapok sa SP kagahapon na makuha ang ilang benepisyo. Super Radio. Mga konsihan na nawagan sa DPWH nga magbutang og road safety sign sa ilang mga proyekto sa Jensan tungod daghana ang nadisgrasya. Og sa balitang espesyal, buntis nga manigarilyo resulta, bayolente ang bata base sa pagtuon. Sa mga nag-birthday karon. Happy birthday! Happy birthday! Nakasalamat sa iyong pagpaminaw gikan sa GM Integrated News ang News Authority ng Filipino. Ako ang inyong kapuso, Erwin Cabajo. Ako yung kapuso, John Wilson de la Cruz. Sa atong opinyon, mga kapuso, makatarunganon ba o dili ang plano sa Kamaranga para lang sa mga membro sa 4Ps o pinili nga sektor ang pagbaligya o baratong NFA rice? Unsa inyong opinyon ni mga kapuso? Standby! Sa atong opinyon! Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Barangay FM Super Radio. Halika dito na magkasindara sa Cebuana. Select Banded Member Banks mag-withdraw sa Cebuana. At pati sa ibang bangko pwede din magpadala. Pera padala sa pamilya sa probinsya. Pag-remit mula abroad at tara na. Dito kompleto basta pera, san ka ba? Para sa Cebuana.